Isang sulyap sa nakaraang pangitain ni Ryo Tatsuki na nagkatotoo at tumatak sa malagim na kasaysayan ng bansang Japan. Kadalasan, ang panaginip ay dumadaan lamang sa ating kamalayan. Karamihan sa mga panaginip na ito ay tila bunga lamang ng ating subconscious mind at walang ibig ipahiwatig. Pero may mga bihirang pagkakataon din na ang panaginip ay mayroong mensahe na nais iparating. Maaaring babala, prediksyon sa hinaharap na kaganapan, o maaaring isang mensahe na ang kalikasan ay gumagawa ng kanyang kaparaanan upang ipadama ang kanyang pagkagalit at hinanakit sa sangkatauhan. Marami na din ang mga prominenteng tao ang nagbigay ng mga prediksyon na mangyayari sa hinaharap na panahon. Ang iba sa mga prediksyon ay maaaring pinag-uugnay-ugnay lamang upang umayon sa taong nagbibigay ng kahulugan dito. Kumbaga ay iniaayon ng taong ito ang kahulugan ng prediksyon sa kanyang interpretasyon o nais ipakahulugan. Gaya ng mga manghuhulang ito, Michel de Nostradam o mas kilala sa tawag na Nostradamus. Siya ay pinanganak sa Saint-Rémy de Provence, France noong December 14, 1503 at namatay noong July 2, 1566 sa edad na 62. Naging tanyag si Nostradamus dahil sa mga pamosong prediksyon gaya ng mga sumusunod: The Great Fire of London, The French Revolution, The Rise of Napoleon Bonaparte at Adolf Hitler, The Atomic Bombing of Hiroshima and Nagasaki, at ang September 11 Twin Tower Attacks. At si Ryo Tatsuki. Si Ryo Tatsuki ay pinanganak sa Kanagawa, Japan noong December 2, 1954. Siya ay isang Japanese manga artist. Isa sa pinakabagong manga comics ni Ryo Tatsuki ay ang The Future I Saw na nalathala noong 1999. Noong unang mga taon ng pagsusulat ni Ryo Tatsuki ng manga comics sa kanyang aklat na The Future I Saw, ay hindi ito gaanong binibigyan ng atensyon. Subalit nang mabasa at masuri ng mga tao na 13 sa kanyang mga hinulaan ay nagkaroon na ng katuparan, ay nag-umpisa ng umingay ang kanyang pangalan. Isa sa nakakapukaw ng atensyon ay ang kanyang prediksyon sa lindol at tsunami na naganap noong March 11, 2011 sa Japan na may magnitude 9.0 at kumitil sa buhay na mahigit sa 18,000 katao at bilyong halaga ng mga ari-arian. Ang kanyang aklat na The Future I Saw ay unang nalathala noong July 1, 1999 at ang buong bersyon ay noong October 1, 2021. Noong April 1, 2022 ay muling inilathala ang naturang manga comic book kasama na ang mga revision at personal na background ni Ryo Tatsuki. Subalit sa pagkakataong ito ay malinaw na ipinakita sa kanyang panaginip ang araw at oras ng paparating na sakuna. Mas detalyado na ito ngayon at nakakakilabot ang magaganap. Ayon sa aklat na isinulat ni Ryo Tatsuki, isang gabi ay muli siyang nanaginip. Sa panaginip niyan ito ay animo nakatingin siya sa isang canvas at malinaw na ipinakita sa kanya ang magaganap ng araw na iyon. Nakakita siya ng 2 malalaking dragon na umahon mula sa kailaliman ng kumukulong karagatan na may mga higanteng mga bula na nanggagaling sa ilang na tila babay nakatakdang pagsabog ng bulkan. Ito ay hugis diamante na kinabibilangan ng Japan, Northern Mariana Island at posibleng Pilipinas. Ilang sandali pa ay lumindol ng ulog lakas. Sa panitain niya ay mahigit pa sa magnitude 9.0 ang Richter scale. Sinundan ito ng isang kahiganting tsunami
na sa palagay niya ay 3 beses na mas malakas at mapaminsala sa lindol at tsunami na naganap noong March 11, 2011. Sa kanyang panaginip ay ipinakita sa kanya ang pagtatakbuhan at pagkakagulo ng mga tao sa paligid. Nang humupa ang lindol at tsunami, ay nakita niya ang kanyang sarili na nakalutang sa ere. Lubhang mapaminsala ang trahedyang ito. Nagkalat sa daan ang mga napinsala. Malinaw na ipinakita kay Ryo Tatsuki ang petsa at oras ng araw na yun. July 5, 2025. Ang oras, alas 4:18. Sa kasalukuyan, naitala ang mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Sa pagpasok pa lamang ng taong 2025, senyales na ba ito ng katapusan ng kasaysayan ng sangkatauhan? Oh my gosh. Oh my gosh. No! Oh my god! Holy shit! Oh my god! Goodness! Oh, semi just toppled. We're on the backside of a tornado. Here's a tornado right here. We're in the out